Sa isang malayong bayan, sa pusod ng kagubatang hindi tinutuntungan ng karaniwang tao, may isang alamat na ipinapasa-pasa mula sa matatanda patungo sa susunod na henerasyon. Isang alamat na may kinalaman sa isang mahiwagang mutya, isang malakristal na bato na nagtataglay ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Ang mutyang ito ay sinasabing pag-aari ng isang diwata, isang espiritual na nilalang na tagapagbantay ng kagubatan at ng lahat ng nabubuhay sa loob nito. Ayon sa alamat, ang mutyang ito ay hindi isang simpleng bato. Sinasabing sino mang magmay-ari nito ay magkakaroon ng hindi pangkaraniwang kakayahan, isang kapangyarihang maaaring magdulot ng proteksyon o kapahamakan, depende sa intensyon ng taong humahawak nito. Ngunit may isang mabigat na babala, ang sinumang hindi karapat-dapat sa mutya ay haharap sa isang sumpa na magdadala ng dilim sa kanyang buhay. Minsan, daan-daang taon na ang nakalilipas, isang mangangaso ang nakatagpo ng mutya sa loob ng isang kuweba na may lumang ukit ng isang diwata. Sa kanyang kasakiman, kinuha niya ito at sinubukang gamitin para sa sariling kapakinabangan. Ngunit sa loob lamang ng 3 araw, nagsimula siyang makakita ng mga anino sa dilim. Nagsimula rin siyang makarinig ng bulong, mga tinig na humihiling sa kanya na isuko ang mutya, o magdusa sa walang hanggang takot. Ilang araw pa ang lumipas, nawala siya ng walang iniwang bakas. Mula noon, itinuturing na ang mutya ay isang bagay na hindi dapat basta-basta hinahawakan. Maraming nagsasabing ito'y isang regalo ng diwata, ngunit may iba ring naniniwala na ito'y isang bitag upang subukin ang puso ng sinumang mahawak nito. Ang pagsilang ng isang pinili maraming taon na ang lumipas mula nang mawala ang mga ngaso, at ang alamat ng mutya ay unti-unting naging isang kwentong panakot sa mga bata. Ngunit sa isang tahimik na baryo, sa isang munting kubo sa gilid ng kagubatan, may isang sanggol na isinilang, si Juanito. Si Juanito ay isang batang ulila. Ang kanyang ina ay namatay sa panganganak, at ang kanyang ama ay hindi kilala. Ang mga taga-baryo ay nagtataka kung paano siya nakaligtas, sapagkat sa mismong gabi ng kanyang pagsilang, isang matandang ermitanyo ang natagpuang patay sa gubat, yakap-yakap ang isang basket na naglalaman ng sanggol. Sa tabi ng bata, may isang makintab na bato, ang mutya ng diwata. Walang nakakaalam kung paano ito napunta sa sanggol, ngunit mula noon, marami na ang nakapansin ng kakaiba kay Juanito. Mga unang palatandaan ng sumpa habang lumalaki si Juanito, napapansin ng mga tao ang mga di maipaliwanag na pangyayari sa paligid niya. Tuwing siya'y masaya, tila bumabango ang hangin at bumubukadkad ang mga bulaklak kahit hindi pa panahon. Ngunit tuwing siya'y nalulungkot o natatakot, may mga ilaw na biglang namamatay, may mga hayop na biglang nagwawala, at minsan pa'y may mga aninong gumagalaw sa sulok ng kanyang paningin. Hindi nagtagal, ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magbulong-bulong. Ang batang ito ay isinumpa. Dinala siya rito ng mutya pero para saan? Baka siya ang susunod na magiging tagapagmana ng kadiliman. Ang babala ng matatanda isang gabi, isang matandang albularyo ang lumapit kay Juanito. Siya ang pinakamatandang tao sa baryo, ang tanging may alam sa alamat ng mutya. Sinabi niya kay Juanito, "Anak, ang mutya ay hindi isang simpleng bato. Isa itong regalo at pagsubok. Ang sinumang may tanga nito ay magkakaroon ng lakas na hindi mo pa nauunawaan. Ngunit tandaan mo ito, kung hindi mo matutunang kontrolin ang mutya, ang sumpang dala nito ay magpapahamak sa iyo at sa lahat ng iyong mahal." Dahil sa babalang ito, mas lalong kinatakutan si Juanito ng mga tao sa baryo. Dumistansya sila sa kanya, iniwasan siya, at palihim siyang sinisisi sa mga kakaibang pangyayaring nagaganap sa paligid. Ang pagkapukaw ng dilim sa kabila ng lahat, lumaki si Juanito na may mabuting puso. Hindi niya kailanman ginamit ang mutya para sa masama,
ngunit hindi rin niya alam kung paano ito kontrolin. Subalit isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa ilog, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin. Sa kanyang paningin, may nakita siyang gumagalaw sa mga puno, isang itim na anino na may pulang mata. Bigla niyang naramdaman ang pag-init ng mutya sa kanyang bulsa. Hindi niya alam na ang kanyang paghawak sa mutya ay nagising hindi lang ang kapangyarihan nito, kundi pati ang mga nilalang na matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Mula pagkabata, ramdam na ni Juanito na hindi siya tanggap ng kanyang mga kababayan. Sa tuwing siya ay lalapit sa ibang bata, bigla silang iwas, tila ba may kung anong hindi nakikitang harang sa pagitan nila. Hindi rin siya madalas makasama sa mga kasiyahan sa baryo, dahil tuwing siya ay nandoon, may nangyayaring kakaiba, mga ilaw na pumapalya, malamig na simoy ng hangin na tila ba may nagmamasid, o mga hayop na nagiging balisa sa kanyang presensya. Lalo pang lumala ang takot ng mga taga-baryo nang siya ay mag-7 taong gulang. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, may isang matandang babae ang biglang sumigaw mula sa kanyang bahay. May anino sa bintana. May nakatingin sa akin sa labas. Nang lumabas ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyayari, ang tanging nakita nila ay si Juanito, nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa sa ulan. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay, at ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg ay bahagyang nagliliwanag sa dilim. Simula noon, mas lalong lumayo ang mga tao sa kanya. Ang kanyang tanging kanlungan bagamat walang tunay na pamilya, may isang tao na hindi natakot kay Juanito, si Lola Sima, isang matandang hilot at albularyo. Siya ang nag-alaga kay Juanito mula nang siya ay sanggol pa lamang, at siya rin ang nagturo sa kanya ng mga bagay tungkol sa kalikasan, halaman, at ang misteryo ng diwatang tagapagbantay. Tuwing gabi, si Juanito ay nakikinig sa mga kwento ni Lola Sima. Isa sa mga pinakamahalagang kwento niya ay tungkol sa diwata ng kagubatan. Ang mutya ng diwata ay hindi dapat katakutan. Ito ay isang regalong dapat pag-ingatan. Ngunit tandaan mo ito, Juanito, kung ikaw ay mahulog sa galit at takot, ang mutya ay magiging sumpa sa iyong buhay. Ngunit paano nga ba niya iiwasan ang takot at galit kung araw-araw siyang inuusig ng mga tao sa paligid niya? Ang unang pagkawala isang araw, sa edad na 10 taon, naglaho si Juanito. Bigla na lamang siyang nawala sa baryo nang hindi nagpapaalam. 3 araw siyang hinanap ng mga tao, ngunit walang nakakita ni anino niya. May mga nagsabing baka siya'y tinangay ng masasamang elemento. Ang iba namay naniniwala na baka bumalik na siya sa kagubatan, kung saan siya talaga nagmula. Ngunit sa 3 gabi, habang ang buong baryo ay nasa gitna ng isang pulong upang pag-usapan ang pagkawala niya, isang bata ang biglang sumigaw mula sa labas, si Juanito. Bumalik na siya. At doon nila siya nakita, nakatayo sa harap ng simbahan, tahimik, basa, at nanginginig sa lamig. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kanyang mga mata, walang emosyon, tila ba hindi siya ang dating Juanito. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang mutya, na kumikislap sa dilim. Nasaan ka galing, Juanito? Tanong ni Lola Sima. Tahimik lamang ang bata. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya ng mahina, may tumawag sa akin mula sa kabubatan. Ang kanyang sagot ay nagdala ng matinding takot sa mga taga-baryo. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? At sino ang tumawag sa kanya? Ang lihim na bumabalot kay Juanito sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik si Juanito sa kanyang normal na buhay, ngunit may kakaiba sa kanya. Mas madalas siyang nakatulala. Minsan, nakikita siyang nakikipag-usap sa sarili sa ilalim ng puno. May mga pagkakataong tila alam niya ang mangyayari bago pa ito maganap. At higit sa lahat, mas lalo siyang naging malapit sa kabubatan.
Isang araw, tinanong siya ni Lola Sima kung ano talaga ang nangyari sa kanya noong 3 araw na nawala siya. Hindi ko alam, Lola, sagot niya. Basta nagising na lang ako sa gitna ng gubat at may tinig na nagsabing hindi pa oras. Bumalik ka muna. Hindi pa oras. Ano ang ibig sabihin noon? Ang pagsisimula ng tunay na bangungot habang lumilipas ang mga taon, mas lalong lumalakas ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Minsan, may mga hayop na biglang namamatay ng walang dahilan. May mga bata na nananaginip tungkol sa isang itim na anino na nagpapakita sa kanila sa gabi. At may ilang nagsasabing may mga mata silang nakikita sa loob ng kagubatan, nagmamasid sa kanila. Lahat ay natatakot. At lahat ay may isang hinala, si Juanito ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi niya alam na ang kapangyarihang dumadaloy sa kanya ay nagising na. At sa kanyang katawan, sa kanyang kaluluwa, isang matandang puwersa ng dilim ang dahan-dahang bumabangon. At ito ay hindi na niya kayang pigilan. Itutuloy. Ang baryo ay unti-unting bumalot sa takot. Isang hindi maipaliwanag na pangamba ang bumabalot sa bawat taga-baryo, isang pakiramdam na may isang bagay sa paligid nila, isang aninong nagmamasid sa bawat kilos nila. Lalong lumakas ang bulong-bulungan tungkol kay Juanito, lalo na nang mas dumami ang mga kakaibang pangyayari. Ang simula ng mahiwagang mga pangyayari tuwing sasapit ang dilim, ang baryo ay tila nagbabago. Nararamdaman ng mga tao ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanilang mga bahay, kahit sarado ang kanilang mga bintana. May mga nagsasabing nakakarinig sila ng mahihinang bulong, na parang may bumubulong sa kanilang tenga, ngunit hindi nila maunawaan ang sinasabi. Ang pinakamalaking ikinatakot ng lahat, ay nang biglang magsimulang maglaho ang kanilang mga alagang hayop. Sa loob ng 1 linggo, 5 sa kanilang mga baka ang natagpuang wala ng buhay, walang sugat sa katawan, ngunit parang tuyong-tuyo ang kanilang dugo. Ang ibang hayop naman ay biglang naglalaho na lang na parang bula. At isang gabi, isang bata ang nagising sa gitna ng gabi dahil sa isang tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Nang siya ay sumilip sa bintana, nakita niya ang isang itim na anino na nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatingin direkta sa kanya. Hindi ito gumagalaw, ngunit kahit sa dilim, kitang-kita niya ang pulang mata nito na tila nagliliyab sa kasamaan. Mabilis niyang sinarado ang bintana at sumigaw. Ngunit nang dumating ang kanyang mga magulang, wala na ang anino. Ang iniwang bakas lamang nito ay ang malamig na hangin na tila dumaan sa loob ng kanilang tahanan. Si Juanito ang itinuturong may sala sa sumunod na araw, nagtipon ang mga matatanda sa sentro ng baryo. Halos lahat ay may isang sinasabi, nagsimula lang ang lahat ng ito nang bumalik si Juanito mula sa kabubatan. Nung 1 linggo lang, tahimik pa ang baryo natin. Pero simula nung bumalik siya, sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari. Baka hindi na siya si Juanito. Baka iba na siya. Ang mutya. Dapat nating kunin ang mutya sa kanya. Habang nag-uusap ang mga tao, nakatayo lamang si Juanito sa isang sulok, tahimik, nakayuko. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na wala siyang kinalaman sa nangyayari. Hindi niya rin alam kung bakit siya mismo ay nakakaramdam ng kakaiba sa sarili niya. Simula nang bumalik siya mula sa kabubatan, pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Sa tuwing mag-isa siya sa loob ng kanilang kubo, parang may anino sa sulok ng kanyang mata. Sa tuwing natutulog siya, may bumubulong sa kanya, isang tinig na hindi niya maintindihan. At ang pinakanakakatakot sa lahat, tuwing tititigan niya ang mutya, pakiramdam niya ay may nakatingin pabalik sa kanya. Ang pagtuklas sa lihim ng mutya, dahil sa lumalalang pangyayari, nagdesisyon si Lola Sima na ipaliwanag kay Juanito ang isang bagay na matagal niyang itinago. Isang gabi,
tinawag niya si Juanito sa kanyang bahay at inilabas ang isang matandang libro na naglalaman ng mga lumang sulat kamay. Ang mutya, Juanito, hindi ito basta-bastang bato. Ito ay isang piraso ng diwata. Bahagi ito ng kanyang kaluluwa. Nagulat si Juanito. Ano pong ibig sabihin, Lola? May dalawang uri ng diwata, ang mga tagapagbantay ng liwanag, at ang mga nilalang ng dilim. Ang mutyang ito ay galing sa isang diwata ng liwanag. Ngunit kung mahulog ito sa maling kamay, maaari itong maging daan upang magising ang kadiliman. Doon naunawaan ni Juanito ang kanyang kinatatakutan. Hindi siya nag-iisa. May isang nilalang na sumusubok gamitin ang mutya upang magkaroon ng pinto patungo sa mundo ng mga tao. At sa hindi inaasahang pagkakataon si Juanito mismo ang nagbukas ng daang iyon. Ang pagsisimula ng tunay na bangungot sa gabing iyon, habang natutulog si Juanito, nagising siya sa kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may malamig na hangin sa loob ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. At doon niya ito nakita. Isang itim na anino, mas matangkad kaysa sa isang tao, na nakatayo mismo sa paanan ng kanyang kama. Ang anyo nito ay hindi malinaw, parang usok na umiikot-ikot sa ere. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang pulang mata nito na kumikislap sa dilim. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Dahan-dahan, nagsalita ang nilalang. Matagal na kitang hinihintay, Juanito, at sa isang iglap, sumugod ito papunta sa kanya. Ang buong mundo ni Juanito ay nagdilim. Ang malamig na hangin ay pumuno sa kanyang silid, at sa isang iglap, parang nawala siya sa kanyang katawan. Ramdam niya ang bigat ng presensya ng nilalang na bumalot sa kanya, isang aninong tila may buhay, isang masamang espiritu na may matagal nang nagmamasid sa kanya. Ang pagsanib ng dilim hindi makagalaw si Juanito. Parang may puwersang pumipigil sa kanya habang nakahiga siya sa kanyang kama. Ang pulang mata ng anino ay nagniningning sa harapan niya, at ang malamig na tinig nito ay muling nagsalita. Ikaw ang napili, ikaw ang daan. Ramdam ni Juanito ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Parang may nakadagan sa kanya, isang di nakikitang puwersa na unti-unting pumapasok sa kanyang kaluluwa. Sa takot, sinubukan niyang gumalaw, pero lalo lang niyang naramdaman ang paninigas ng kanyang katawan. At noon, isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang ulo. Para bang may kung anong sumusubok pumasok sa kanyang isipan, pilit na kinakalkal ang kanyang alaala, ang kanyang takot, ang kanyang galit. Nakita niya sa kanyang isipan ang mga mukha ng mga taga-baryo, ang kanilang takot, ang kanilang pangungutya. Naalala niya ang kanyang pag-iisa, ang kanyang kawalan ng pamilya. At sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang bulong ang dumating sa kanyang isip. Bitawan mo ang iyong galit. Ibigay mo sa akin at bibigyan kita ng lakas. Dahan-dahan, naramdaman ni Juanito ang isang kakaibang pakiramdam. Isang bahagi ng kanya ay nais sumuko, nais na lang tanggapin ang alok ng anino. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Lola Sima, kung mahulog ka sa takot at galit, ang mutya ay magiging sumpa sa iyong buhay. Biglang bumalik ang kanyang diwa. At sa huling piraso ng kanyang natitirang lakas, ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinambit sa kanyang isip, hindi. Sa isang iglap, nagliyab ang mutya sa kanyang dibdib. Isang matinding liwanag ang biglang pumuno sa kanyang silid, at ang anino ay napasigaw sa matinding sakit. Hindi tapos. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo, at bigla na lang nawala ang lahat. Nakahinga ng malalim si Juanito. Naroon pa rin siya sa kanyang kama, nanginginig sa takot at pagod. Ngunit nang lumingon siya sa paligid, napansin niyang may isang bagay na nagbago, ang kanyang mutya ay hindi na katulad ng dati.
Ang dating banayad na asul na liwanag nito ay may halong pulang kulay. Ang unang pagpapakita ng kapangyarihan kinabukasan, nagising si Juanito na may kakaibang pakiramdam. Ang katawan niya ay parang mas magaan, ngunit sa loob niya, may isang bahagi ng kanyang sarili na pakiramdam niya ay hindi na siya mismo. Habang naglalakad siya sa baryo, napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa sentro. May isang lalaking tila kinakapitan ng sakit, pinagpapawisan ito, nanginginig at parang hindi makahinga. Ang mga taga-baryo ay nagmamadaling tumawag kay Lola Sima, ngunit bago pa man siya dumating, biglang kumilos si Juanito. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nagtulak sa kanya. Lumapit siya sa lalaking naghihirap, inilagay ang kanyang kamay sa dibdib nito, at walang sabi-sabi isang malamig na bugso ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad. Sa isang iglap huminto ang panginginig ng lalaki. Parang may hinigop na masamang enerhiya mula sa kanya, at dahan-dahang bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Napatingin ang mga tao kay Juanito, halong gulat at takot sa kanilang mga mata. Ano yon? Paano niya nagawa yon? At ang mas kinatatakutan nila, bakit nakangiti si Juanito pagkatapos noon? Ang pagkagising ng dalawang puwersa sa gabing iyon, hindi makatulog si Juanito. Nakatingin lang siya sa mutya na nakasabit sa kanyang leg. Sa loob lamang ng isang araw, napatunayan niyang may kapangyarihan siyang hindi niya maintindihan. Ngunit kasabay ng lakas na ito, alam niyang may isang anino na patuloy na nagmamasid sa kanya. Isang puwersang naghihintay lang ng pagkakataong lumabas muli. At sa labas ng kanyang bahay, sa kadiliman ng kagubatan, isang pares ng pulang mata ang kumikislap sa dilim. Itutuloy. Lumipas ang mga araw, at ang balita tungkol sa ginawa ni Juanito ay kumalat sa buong baryo. Hindi lang ang mga matatanda, kundi pati ang mga bata ay napapansin ang kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Para bang hindi na siya ang dating Juanito. Ngunit habang ang iba ay humahanga sa kanya, may ilan namang natatakot. Ang lihim na pagtitipon ng mga matatanda isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Juanito, isang lihim na pagpupulong ang naganap sa gitna ng baryo. Hindi ito natural. Ang kapangyarihan niya ay hindi galing sa diwata, may halong kasamaan. Kung hahayaan natin ito, baka isang araw, hindi na natin makilala si Juanito. Baka maging isa siyang halimaw. Kailangan nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Si Lola Sima lamang ang hindi sumang-ayon sa kanila. Wala tayong kasiguraduhan kung ano talaga ang nangyayari. Hindi natin siya dapat husgahan agad. Ngunit kahit anong paliwanag niya, marami pa rin ang hindi mapakali. At sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na sigaw ang nagpagising sa buong baryo. Ang tunay na simula ng lagim mabilis na nagtakbuhan ang mga tao sa direksyon ng sigaw. Sa gitna ng kalsada, nakita nilang may isang lalaki na nakahandusay, si Mang Isko, ang magsasakang kilala sa pagiging matapang. Ngunit sa gabing ito, siya ay nanginginig sa takot, nakatingin sa kawalan, at walang kahit isang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ano nang nangyari sa kanya? Dinala siya sa bahay ni Lola Sima, at doon, dahan-dahan siyang bumalik sa sarili. Ngunit nang bumukas ang kanyang bibig, ang kanyang tinig ay punong-puno ng pangamba. Nakakita ako ng isang halimaw sa kabubatan, may pulang mata at tinatawag ang pangalan ni Juanito, nagtinginan ang mga tao. Napatingin sila sa isa't isa, at isang pangalan ang dumaan sa kanilang isipan, Juanito. Ang pagsunod sa mga bakas ng kadiliman hindi mapakali si Juanito kinaumagahan. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na parang may nag-aabang sa kanya sa dilim. Nagdesisyon siyang bumalik sa kabubatan kung saan niya natagpuan ang mutya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Habang naglalakad siya sa masukal na daan, napansin niyang may mga yapak sa lupa,
hindi pangkaraniwang mga yapak, kundi malalalim na bakas ng mga paa na tila hindi normal ang hugis. May ibang nilalang na dumaan dito. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang malaking punong may kakaibang marka. Nang idampi niya ang kanyang kamay, biglang kumislap ang mutya sa kanyang leg, at sa isang iglap, isang malakas na pangitain ang dumaan sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang nilalang na may malaaninong katawan, may matutulis na kuko, at mga pulang matang tila nag-aapoy. Nakita niya itong nakatayo sa tuktok ng isang burol, nakatingin pababa sa baryo. At ang mas nakakakilabot, narinig niya itong bumubulong ng kanyang pangalan. Juanito, ikaw ang susunod, di. Ang pagpapakita ng halimaw na pabalikwas si Juanito mula sa pangitain. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi. Hindi maaaring totoo ito. Ngunit bago pa siya makaalis sa kabubatan, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya ito nakita. Ang nilalang sa kanyang pangitain, mas malaki ito sa inaakala niya. Isang aninong halimaw na may mahahabang kuko at matatalim na pangil. Ang pulang mata nito ay diretsyo sa kanya, puno ng kasamaan at gutom. At bago pa siya makatakbo, nagsalita ito sa isang malalim at nakagigimbal na tinig. Ikaw ang susunod na sisilang, At sa isang iglap, sumugod ang halimaw kay Juanito. Ang buong katawan ni Juanito ay nanigas habang ang aninong halimaw ay mabilis na sumugod sa kanya. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang malamig na hangin na parang bumalot sa kanyang paligid. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas, hindi niya alam kung paano siya lalaban. Ang laban sa kadiliman sa huling sandali bago siya abutin ng halimaw, kumislap ang mutya sa kanyang dibdib, at isang matinding enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Isang bugso ng liwanag ang sumabog mula sa kanya, dahilan upang umatras ang halimaw, umungol sa sakit habang nagliliyab ang gilid ng katawan nito. Gra! Napahawak si Juanito sa kanyang mutya, hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon, pero pakiramdam niya ay may isang puwersang gumigising sa loob niya. Ang halimaw ay muling sumugod, at sa pagkakataong ito, alam ni Juanito na hindi siya maaaring tumakbo. Kailangan niyang lumaban. Ang tunay na lakas ng mutya habang iniangat ng halimaw ang matatalim nitong kuko upang sugurin siya, iniangat ni Juanito ang kanyang kamay, at sa isang iglap, isang bugso ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad. Hindi kita hahayaang manalo. Tinamaan ng liwanag ang katawan ng halimaw, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Unti-unti itong umurong, ang usok nitong katawan ay naglaho ng kaunti, ngunit hindi ito tuluyang nawasak. Ang halimaw ay umatras sa dilim ng kabubatan, at bago ito tuluyang maglaho, muli itong nagsalita. Akala mo ba tapos na ito, Juanito? Ang kadiliman ay nasa loob mo na. Unti-unti, magiging akin ka rin. At sa isang iglap, naglaho ang halimaw sa anino ng kabubatan. Ang pagbalik sa baryo, hingal na hingal si Juanito habang nakaluhod sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa nangyari, may isang bahagi ng kanya na natatakot, pero may isa ring bahagi na gusto pang lumaban. Sa pagbabalik niya sa baryo, sinalubong siya ng mga tao na puno ng takot at pagtataka. Juanito, anong nangyari sa'yo? May naramdaman kaming kakaiba, may dumaan na malamig na hangin sa buong baryo. Doon niya napagtanto, hindi lang siya ang nakaramdam ng presensya ng halimaw. Buong baryo ang naapektuhan. Si Lola si malamang ang lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Juanito, nakita ko ang liwanag sa'yo pero may nakikita rin akong anino sa loob mo. Kailangan mong mag-ingat. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Juanito na may isang bagay siyang hindi kayang itanggi. Ang kadiliman ay unti-unting pumapasok sa kanyang kaluluwa.
Ang duda ng mga tao lumipas ang mga araw, at unti-unti nang nararamdaman ng mga taga-baryo na may kakaiba kay Juanito. Kahit wala siyang ginagawang masama, may mga nag-uusap-usap na sa likod niya. Paano kung siya mismo ang halimaw? Baka siya na ang susunod na susumpa sa baryo natin. Si Juanito ay lalong nag-alala. Hindi niya ginusto ang kapangyarihang ito, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan. At sa gabi ng kanyang pagninilay, isang boses ang narinig niya sa kanyang isip. Isang tinig na malamig at pamilyar. Juanito, mas madali ang lahat kung yayakapin mo ako eh. Nang tinignan niya ang kanyang mutya, nakita niyang mas lumalakas ang pulang ningning nito. At sa kanyang pagdududa, isang matinding tanong ang bumalot sa kanyang isip, hanggang kailan ko kayang labanan ang kadiliman sa loob ko? Itutuloy. Sa sumunod na mga araw, naramdaman ni Juanito ang unti-unting pagbago sa kanyang sarili. Hindi lang ang mutya ang nagiging mas maliwanag, pakiramdam niya ay ang kanyang isip at katawan ay bumibigat, parang may isang puwersang pilit na sumasanib sa kanya. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, mga aninong gumagalaw sa dilim, mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa kawalan, at mga bulong na pumapalibot sa kanya tuwing tahimik ang gabi. Juanito, hindi mo na sila kailangan, hindi mo kailangang matakot. Mahal ka ng kadiliman, yakapin mo na lang ito. Ang muling pagbalik ng halimaw sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas na sigaw ang yumanig sa baryo. Mabilis siyang tumakbo palabas at nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. May isang bahay na sinira, ang mga pader ay may malalalim na gasgas, at sa lupa, may mga bakas ng matatalim na kuko. Nakita ko siya, sigaw ng isang lalaki. Ang halimaw ay bumalik. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang mga taga-baryo ay hindi lang takot sa halimaw, tila may isa pang bagay na nagdudulot sa kanila ng pangamba. Bago lumitaw ang halimaw, may nakita kaming pulang liwanag sa gubat. Dahan-dahang napatingin ang ilan kay Juanito. At doon niya naramdaman, hindi lang halimaw ang kinatatakutan nila. Ang pag-aalinlangan ni Juanito sa gabing iyon, nagkulong si Juanito sa kanyang bahay. Pinagmamasdan niya ang mutya na ngayoy mas nangingibabaw ang pulang liwanag kaysa asul. Ano ba talaga ako? Ako ba'y isang tagapagligtas o isang sumpa? Habang iniisip niya ito, biglang lumamig ang paligid. Dahan-dahang tumayo ang kanyang mga balahibo, at sa sulok ng kanyang silid nakita niya ang isang itim na aninong nakatayo, nakangiti, at may pulang matang kumikislap. Juanito, malapit ka ng mabuo. At sa isang iglap, bumalot ang dilim sa buong silid. Ang tunay na halimaw sa labas, muling nagising ang baryo sa malalakas na sigaw. Isang anino ang naglalakad sa gitna ng kalsada, hindi ito ang dating halimaw, kundi isang mas matangkad, mas matikas, at mas nakakatakot na nilalang. Ang pulang mata nito ay nag-aapoy, at sa bawat hakbang nito, natutunaw ang anino sa kanyang paligid. Ngunit ang mas nakakagimbal ng mapansin ng mga taga-baryo ang mukha ng halimaw, nakita nilang hawig ito kay Juanito. Hindi. Hindi iki maaari. Ang huling pagsubok sa loob ng kanyang isipan, si Juanito ay nasa isang madilim na espasyo, walang hanggan, walang hangganan. Sa harapan niya, nakatayo ang kanyang sariling anino, ngunit ito'y mas mataas, mas malakas, at may tinging puno ng kasamaan. Wala nang babalikan, Juanito. Tanggapin mo na ang tunay mong anyo. Ikaw ang magiging bagong halimaw ng baryo. Sa huling sandali ng kanyang pagkalito, isang boses ang pumasok sa kanyang isip, Juanito anak, lumaban ka. Huwag mong hayaan ang kadiliman na kontrolin ka. Napadilat si Juanito. At sa wakas, napagtanto niya ang kanyang tunay na misyon. Sa huling pagkakataon, nakatayo si Juanito sa pagitan ng dalawang puwersa, ang naggangalit na halimaw na anyo niya,
at ang sariling diwang nagpupumilit lumaban. Sa labas, ang baryo ay puno ng takot habang ang halimaw na kamukha ni Juanito ay lumalakad sa gitna ng kalsada. Ang hangin ay mabigat, at ang dilim ay bumabalot sa paligid. Juanito! Kung naririnig mo kami, lumaban ka, sigaw ni Lola Sima. Ngunit walang sagot. Ang aninong halimaw ay nagtaas ng kamay, at sa isang iglap, isang malakas na bugso ng itim na enerhiya ang tumama sa lupa, dahilan upang magkalasan ang mga tao. Ang laban sa loob ng isipan sa loob ng kanyang isipan, si Juanito ay nakikipaglaban sa kanyang sariling anino. Hindi mo na ako matatakasan, Juanito. Naging parte ka na ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, muli niyang naalala ang mga taong nagmahal sa kanya, si Lola Sima, ang kanyang pamilya, at ang buong baryo. Hindi. Hindi ako magiging halimaw. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumislap ang mutya sa kanyang dibdib, at isang bugso ng matingkad na liwanag ang lumabas mula rito. Ang kanyang aninong sarili ay napasigaw sa sakit habang unti-unti itong natutunaw sa liwanag. Hindi iki maaari. Ang pagbabalik ni Juanito sa labas, ang halimaw ay biglang natigil. Ang pulang mata nito ay dahan-dahang nawala, at sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula rito. Napasigaw ang halimaw, at sa isang pagsabog ng enerhiya, bigla itong nawala. Nang mawala ang liwanag, nakita ng lahat si Juanito na nakaluhod sa lupa. Hinal na hinal siya, ngunit sa kanyang mga mata, hindi na siya ang dating biktima ng takot. Siya na ang tunay na tagapagdala ng mutya. Ang kapayapaan sa baryo lumipas ang mga araw, at ang baryo ay unti-unting bumalik sa normal. Wala nang nagpakitang halimaw, at si Juanito ay nanatiling tagapagbantay ng mutya ng diwata. Hindi niya lubusang naunawaan kung bakit siya ang napili, ngunit alam niya na may dahilan ang lahat. Ang kadiliman at liwanag ay laging magkasama, ngunit nasa tao ang pagpili kung alin ang yayakapin. At mula noon, ang pangalan ni Juanito ay hindi na binanggit na may takot, kundi may paggalang at paghanga. Katapusan. Maraming salamat sa pagsubaybay. Kung gusto mong magdagdag ng epilog o alternate ending, sabihin mo lang.